pleaded not guilty during their arraignment Wednesday before the Entered the Sandigan Bayan Wednesday morning, arriving in a wheelchair after spending 9 days at the PNP General Hospital, according to an independent. Tingnan mo to. Isang senador, binubuhat palabas ng van ng pulis. At ang nakasulat mismo sa balita? Deemed fit to attend court proceedings. Ibig sabihin, ayos lang daw siya. Paano tayo napunta rito? Sundan natin ang pangyayari. Uy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako si Kuya Mark. Ngayon, ang senador na biglang nagkasakit. Simula na. July 3. Naging ang ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Na dinala sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib. Saksi si Maki Pulido. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang mag-isang dumating sa Sandigan Bayan si Senador. Ang usapin, 75 million pesos na donasyon sa kampanya natanggap noong January 2025. Tatlong hulog sa loob lang ng 4 na araw at hindi idineklara. Na pinagsama-sama mo, ang total ay 75 million pesos. Hindi po ito dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses matapos po ang midterm elections. Kaya't inimbestigan siya ng COMELEC. At itong March... Bakit plunder agad? Kasi ang threshold sa ilalim ng batas, 50 million pesos. Lumampas siya ng 25 million. July 6, naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Non-bailable. Sumuko siya. Reasonable doubt. Carmina Marcoleta already left the Sandigan Bayan premises at 11 a.m. and is set to undergo booking procedure at Camp Crame. He is set to be committed to the Quezon City Jail in Payatas. At dito nagsimula ang parteng familiar na familiar sa atin. Nagkasasket siya. Siyam na araw sa PNP General Hospital. At pagdating sa korte, naka-wheelchair. Ang sabi, enlarged heart. Pneumonia. Hypertension. I already coordinated with the chief ng Payatas. Kaya nag-utos ng independent na pagsusuri. Mga doktor ng UP-PGH ang tumingin. Resulta, normal ang vital signs, normal ang physical exam, negatibo sa pneumonia. Nag-improve na. From yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension controlled na. He doesn't need further confinement in a hospital. And Senator Marcoleta. At yung enlarged heart, walang ebidensya sa x-ray at sa echocardiogram. Dalawang test, parehong walang nakita. Stop molesting me, you mongoloid. Ngayon, maging patas tayo. May totoo siyang sakit, neck pain, degenerative disc disease. Totoo yon, at hindi ko pagtatawanan ang sakit ni Numan. Pero ang tanong, kailangan ba ng 9 na araw sa ospital at wheelchair para doon? Sagot ng independent na doktor, hindi. Kaya inilipat siya sa Quezon City Jail sa Payatas. SP says Marcoleta may be detained in jail provided he remains in isolation for 1 week. Following the doctor's testimony, Associate Justice Carl Miranda ordered Marcoleta's transfer to the Quezon City Jail. At dun, may mga naunang dumating. Si Senador Jinggoy Estrada at si dating Senador Bong Revilla, 3 senador, iisang city jail. Justices also conducted an inspection of the detention facility after Marcoleta's lawyer questioned if jail conditions could affect the senator's health. Pero eto ang pinakamahalagang bahagi at galing mismo sa korte. Yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence. Sinira ni Sandigan Bayan, Justice Carl Miranda ang 10 taong katahimikan sa media para lang sabihin ito, ang warrant of arrest hindi ibig sabihing guilty ka na. May presumption of innocence hanggang sa mapatunayan ang kasalanan. Alegasyon pa rin ang lahat, walang hatol, at kina-question din mismo ni Marcoleta ang timing ng mga kaso laban sa kanya. Ang sabi ni Marcoleta sa COMELEC, binigay raw ang pera sa kanya bago magsimula yung campaign period. Pero ang tanong na iiwan ko sa'yo, bakit ba parang tuwing may kaso, biglang may nagkakasakit? Sakit ba talaga o estratehiya? Sagot sa comments. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo at kita-kits sa susunod na tanong.